Sino ang mag-aakala na ang Pilipinas ang magiging huling pag-asa? Alam mo ba na sa likod ng mga kaganapan sa mundo ngayon may isang tahimik ngunit malakihang paglipat na nagaganap na may kakayahang bumaligtad sa kasaysayan? Ang mga Hudyo, ang mga taong may hawak sa ekonomiya ng mundo at may planong piliin ang pinakaligtas at pinakamaunlad na lupain sa loob ng libu-libong taon. Sila ngayon ay umaalis sa kanilang mga mansyon sa New York at London, nag-iimpake ng kanilang mga ari-arian at sunod-sunod na nagtutungo sa Pilipinas. Ang Europa ay tapos na. Ito ang kanilang desperadong sigaw at ang nakakagulat na dahilan kung bakit nila pinili ang Pilipinas bilang kanilang lilipatan. Ang dahilan ay nakasalalay sa isang himala na masyadong karaniwan para sa ating mga Pilipino kaya hindi natin ito napapansin. Bilang isang investigador mula sa Europa, pumunta ako sa Pilipinas upang lutasin ang misteryo ng hindi maipaliwanag na pangyayaring ito. At ang natuklasan ko sa dulo ng aking pananaliksik ay ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa lipunang Pilipino na hinding-hindi ibabalita ng media sa kanluran. Bakit dumadagsa sa Pilipinas ang mga tinuturing na pinakamatalinong tao sa mundo? Ibubunyag ko sa inyo ngayon ang buong katotohanan ng walang itinatago. Nagsimula na ang malaking paglipat ng mga Hudyo patungo sa Pilipinas. Isang malakihang migrasyon na pinangungunahan ng mga taong sentro ng lipunang Hudyo ang nagumpisa na. Ang katotohanan na ang kanilang bagong tahanan ay walang iba kundi ang Pilipinas ay nagdulot ng malaking pagkagulat sa mundo ng pananalapi sa kanluran. Lalo na ang mga mauunlad na bansa sa Europa na nagmamalaki sa kanilang pinakamataas na antas ng kapakanan at kaligtasan ay nahulog sa matinding kalituhan. Bakit nila iiwan ang ligtas na lugar na ito at pupunta sa isang bansa sa Timog Silangang Asya? Sigaw ng maraming financial analysts. Ngunit hindi man lang nila na-predict ang halaga ng hinaharap na inaalok ng Pilipinas. Ngayon ikukwento ko sa inyo ang nakakamanghang istoryang ito. Ako ay isang investigative journalist na nagtatrabaho para sa isang magazine sa Europa. Ang aking lahing Hudyo ay nagbigay sa akin ng espesyal na pananaw upang suriin ang galaw ng aking mga kababayan sa buong mundo. Kaming mga Hudyo gamit ang karunungan at yaman na ipinasa sa mga henerasyon ay namuhay sa pamamagitan ng pagpili sa mga lugar na pinakaligtas at puno ng oportunidad sa mundo. Kaya naman ang aming mga sentro ng pamumuhay ay laging nasa puso ng sibilisasyong kanluran tulad ng New York, London at Paris. Ipinagmamalaki namin na kami ang grupong may pinakamatalinong kakayahang pumili. Naniniwala kami ng walang pag-aalinlangan na ang matatag na sistemang panlipunan ng Europa ang resulta ng pagpiling iyon. Kaya naman, noong una kong marinig ang hindi kapanipaniwalang balita sa pamamagitan ng mga informal na koneksyon sa komunidad ng mga Hudyo sa buong Europa na maraming kilalang pamilya at mayayaman ang tahimik na lumilipat sa Pilipinas, labis akong nagduda. Inisip ko na ito ay dahil lamang sa pansamantalang pagkabigo sa pamumuhunan o isang padalos-dalos na desisyon. Ngunit ang mga usap-usapan ay lumampas sa antas na ilang pamilya lamang ang lumipat. Ito ay lumawak sa isang konkretong plano kung saan ang buong grupo ng mga intelektual sa bawat rehiyon ay naghahanda na para sa Pilipinas. Ilang araw ang nakalipas ang direktor ng isang education foundation sa London na direktang nakipag-ugnayan sa akin ay nagsabi na parang sumisigaw sa desperasyon. Hindi na namin maipagkakatiwala ang aming mga anak sa sistema ng edukasyon sa Europa. Kahit ang mga kasamahan kong propesor na tumawid sa Amerika ilang dekada na ang nakalilipas ay iniiwan na ngayon ang kanilang mga posisyon sa Harvard at Stanford upang magtungo sa mga universidad sa Pilipinas. Ang kalidad ng edukasyon at yamang tao sa Pilipinas na kanilang inilalarawan ay higit pa raw sa anumang naranasan namin sa Europa. Ang taimtim na paniniwala sa boses ng direktor ay nagsimulang yumanig sa aking pananaw mula sa kaibuturan. May malinaw na ebidensya sa aking harapan na ang kamanghamanghang paghuhusga at kakayahang hulan ng hinaharap ng mga Hudyo na nagpatakbo sa ekonomiya at akademya ng mundo sa loob ng libu-libong taon ay pinipili ang Pilipinas sa sandaling ito. Kailangan kong patunayan ang kanilang mga salita. Bilang isang investigador, nagdesisyon akong pumunta sa Pilipinas upang alamin ang tunay na dahilan sa likod ng malaking paglipat na ito. Pagkarating ko sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, at pagtapak sa sentro ng Maynila ang imahe ng Pilipinas na inakala ko habang nasa Europa ay nagsimulang gumungo na parang bula. Ang una kong layunin sa pananaliksik ay hanapin ang mga estruktural na kakulangan ng lipunang Pilipino sa mga lungsod sa Europa na tinitirhan ko. Kapag lumampas na ng alas 10 ng gabi, nagiging madilim ang mga kalye at kailangan mong laging mag-ingat sa iyong likuran habang naglalakad. Ang hindi ma-predict na karahasan at krimen ay matagal nang naging pang-araw-araw na balita. May malalim akong maling akala na ang seguridad sa Pilipinas ay hindi nalalayo sa Europa o di kaya ang disiplina ng mga mamamayan ay hilaw pa kumpara sa antas ng pag-unlad ng ekonomiya.
Ngunit sa unang araw ko pa lang habang nag-iikot sa pinakamataong kalsada sa Maynila hanggang gabi, hindi ko maitago ang aking gulat. Hindi mabilang na mga tao ang masiglang naglalakad sa kalye hanggang sa malalim na gabi. Ngunit wala akong nakitang anumang sigawan, marahas na away o anino ng lantad na krimen na araw-araw kong nasasaksihan sa Europa. Ang mga tao ay sumusunod sa ayos at kumikilos ng tahimik at mapayapa. Kahit ang mga mamamayang sumasakay sa mga jeep at bus ay kumikilos batay sa malalim na respeto sa isa't isa. Lalo pa akong nagulat sa isang eksenang nasaksihan ko habang papunta sa tagpuan para sa isang panayam sa isang Hudyong lumipat doon. Sa isang upuan sa parke, may isang tao na tila umalis sandali at iniwan ang kanyang mamahaling laptop at branded na bag. Kung sa Europa ito, siguradong mawawala na ito sa loob ng isang segundo, ngunit lumipas ang ilang minuto at nanatili ito sa parehong lugar. Nabigla ako at patuloy na pinanood ang eksena habang nakatutok ang aking kamera. Sa huli nakita ko ang lalaking may-ari na bumalik at kinuha ang kanyang mga gamit na parang walang nangyari. Posible ba ito ng walang mahigpit na sistema ng pagbabantay? Bulong ko sa aking sarili. Ito mismo ang isyu ng seguridad na una kong itinanong sa mga lumipat doon. Sumagot silang lahat na parang kasing normal lang ito ng paghinga. Sa Europa, ang pagpapapasok sa bata sa paaralan ay isang pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. Ngunit sa Pilipinas, kahit ang mga batang nasa mababang baitang ng elementarya ay walang problema sa pagpasok sa paaralan ng mag-isa at ligtas. Sa bansang ito, ang kabutihang loob at malasakit ng mga tao ang pinakamalakas na safety net. Sa kanilang mga boses ay naroon ang kapayapaan ng araw-araw na pamumuhay na hindi ko nakuha sa Europa kahit gaano pa karaming pera at pagsisikap ang aking ginugol. Ang mga fundamental na problema na hindi malutas ang lipunang kanluran kahit na nagbuhos sila ng malaking pondo para sugpuin ang krimen at nag-install ng mga makabagong surveillance system ay perpektong nasolusyonan ng lipunang Pilipino sa pamamagitan ng etika ng bawat mamamayan at ang dinakikitang pagpapahalaga ng pagtutulungan o bayanihan. Ang katotohanan ito ay ganap na bumaligtad sa aking sentido komon. Ang sumunod kong layunin ay suriin ang kapaligiran ng edukasyon na pinakamahalaga sa mga Hudyo. Matagal na naming ipinagmamalaki na kami, ang grupong may pinakamahusay na utak sa mundo. Kaya naman ang aming mga anak ay laging tumatanggap ng espesyal na edukasyon sa mga pinakamagagandang pribadong paaralan. Hinusgahan ko agad na ang sistema ng pampublikong edukasyon sa Pilipinas ay hindi aabot sa aming mahigpit na pamantayan at inasahan kong ito ang magiging pinakamalaking pagsisisi ng mga lumipat. Ngunit nung araw na binisita ko ang isang science high school sa Pilipinas para sa panayam, ang intelektual na kayabangan na taglay ko ay nadurog ng pino. Ang mga estudyanteng Pilipino na nakilala ko roon ay mas seryoso at mas may sariling kusa kaysa sa inakala ko at nagpakita ng malalim na talakayan at kakayahan sa pagsusuri na higit pa sa simpleng pagsasaulo ng kaalaman. Sa kanilang mga mata ay nagniningning ang matinding paghahangad sa hinaharap. Sa Europa, madalas kong makita kahit sa mga sikat na paaralan na ang mga estudyante ay naaabala ng kanilang mga cellphone o nagiging tamad sa klase. Ngunit ang silid-aralan sa Pilipinas ay tila isang laboratorio kung saan siksik ang intelektual na enerhiya. Ang interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral at sa pagitan ng mga mag-aaral ay isinasagawa ng may napakataas na respeto at pagtutulungan. Lalo na sa isang klase ng programming, ang ipinakitang napakalakas na kooperasyon at malikhaing paglutas ng problema ng mga mag-aaral ay labis na nagpahanga sa akin. Sa harap ng mga komplikadong gawain, hindi lang sila naghahanap ng tamang sagot, kundi tinutuklas nila ang mga fundamental na prinsipyo at pinagsasama-sama ang iba't ibang ideya upang makabuo ng pinakamainam na solusyon sa maikling panahon. Ito ay tunay na pagsabog ng kolektibong talino. Ang mga magulang na Hudyong lumipat ay nagkakaisang nagpahayag ng kanilang kasiyahan. Gumastos kami ng milyon-milyong piso katumbas na halaga para sa pinakamahusay na pribadong edukasyon sa Amerika. Ngunit ang matagalang konsentrasyon at dalisay na intelektual na kuryosidad na nakukuha ng mga bata sa pampublikong edukasyon sa Pilipinas ay higit pa ang halaga. Sa totoo lang, kailangan naming aminin na mas marami kaming natututunan dahil ang aming mga anak ay nag-aaral kasama ang mga batang Pilipino. Ang matinding talino ng mga estudyanteng Pilipino at ang kanilang malalim na etika na mag-ambag sa komunidad ay mga makataong kakayahan na hindi namin natagpuan sa Europa na kailangang taglayin ng lipunan sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay isang nakakagulat na kultural na revelasyon na sumira sa aking teorya na ang mga Hudyo ang may hawak ng pinakamahusay na yamang tao sa mundo. Ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay hindi lamang nagpapasa ng kaalaman, kundi nakabatay sa mataas na espiritualidad upang hubugin ang mga etikal at malikhaing tao na mangunguna sa hinaharap.
Ang mga kabataang Pilipino na aking nakilala ay hindi lamang nagtataglay ng mahusay na talino, kundi alam din nila kung paano gamitin ang talinong iyon para sa pag-unlad ng bansa at komunidad at para respetuhin ang isa't isa. Ito ay isang matatag na kamalayang sibiko, lalo na ang mga estudyanteng Pilipino ay pinahahalagahan ang tagumpay ng grupong kanilang kinabibilangan, katulad ng kanilang sariling tagumpay, isang ugnayan at pagpapahalaga na hindi na maiisip sa lipunang kanluran na nalulunod sa matinding individualismo. Ang kanilang responsibilidad at katapatan ay hindi lang nagmula sa edukasyon, kundi naging isang kamanghamanghang puwersa na dumadaloy sa buong lipunang Pilipino. Ito ang pinakapundamental na makina na humihila sa pag-unlad ng teknolohiya at ekonomiya ng Pilipinas. Ang lahat ay gumagana na parang isang perpektong sistema at malinaw na ipinapakita kung bakit ang Pilipinas ay umaangat bilang sentro ng paglinang ng mga talento ng mundo sa hinaharap. Ang malalim na pakikipag-usap sa mga Hudyong lumipat ay nagbigay sa akin ng emosyonal na epekto na higit pa sa simpleng panayam. Sa kanilang buhay wala na ang pagkabalisa at matinding kompetisyon sa Europa, sa halip ay napuno ito ng kapayapaan at malalim na kasiyahan. Nakausap ko ang isang ama na dating matagumpay na financier. Ipinagtapat niya na sa Europa nagbabayad siya ng astronomikal na halaga ng matrikula para sa pinakamagandang edukasyon ng anak. At kapalit nito ay nagtatrabaho siya hanggang gabi. Halos hindi na nakikita ang muka ng mga anak at nagdurusa sa mataas na gastos sa seguridad. At walang katapusang tensyon sa lipunan. Ngunit matapos lumipat sa Pilipinas, nagbago ang kanyang buhay. Dahil sa mataas na antas ng pampublikong edukasyon sa Pilipinas at kaligtasan ng lipunan, hindi na niya kailangang habulin ang napakalaking gastusin sa matrikula. Sa trabaho, nakaugat ang kultura ng pagrespeto sa buhay pamilya, kaya nakakasabay na niya sa hapunan ang kanyang mga anak. Ang makita araw-araw ang ligtas na mga ngiti ng aking mga anak na hindi ko nabili kahit nagbayad ako ng milyon-milyong dolyar ang pinakamalaking pagbabago. Ang Pilipinas ang nag-iisang bansa na nagbibigay ng pinakamagandang kapaligiran sa edukasyon at kaligtasan nang walang panggigipit sa ekonomiya. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na kaginhawaan at nakita ko doon ang tunay na kahulugan ng kaligayahan ng tao. Isang lumipat naman ang nagkwento tungkol sa labis na kabutihang loob at mataas na moralidad ng mga Pilipino at ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Sinabi niya na hindi niya kailanman naranasan sa Pilipinas ang diskriminasyon, mapang-aping ugali at ang walang katapusang paghihinala sa kanilang pagkakakilanlan bilang Hudyo na itinuturing na normal sa Europa. Sa halip ang mga Pilipino ay may kapaligirang taus-pusong tumatanggap at rumerespeto sa kanila. Ikinuwento niya ang isang pangyayari noong ang kanyang anak ay naglalaro sa parke at muntik ng maligaw. Ang mga Pilipino sa paligid ay dali-daling lumapit para protektahan ang bata na parang sarili nilang anak at tinulungan pa silang tumawag ng pulis. Sa prosesong iyon, muli akong nagulat sa katotohanan na wala ni isa man ang humingi ng kapalit o nagpakita ng hindi magandang tingin. Ito ay bagay na hindi mo maiisip sa Europa. Ipinakita nila kung ano ang tunay na kapitbahay at kung paanong ang universal na pagmamahal sa kapwa ang sumusuporta sa lipunan. Ang Pilipinas ay tila ang huling kuta kung saan buhay ang diwa ng bayanihan. Ang kanilang pagrespeto sa aming kultura at relihiyon ay higit pa sa aming inaasahan. Sila ay maaaring maging mausisa sa aming pamumuhay ngunit kailanman ay hindi sila naging mapanghusga. Hindi ko makakalimutan ang panayam sa isang tanyag na eskolar na dating propesor sa isang kilalang medical university sa Europa at lumipat sa Pilipinas. Ipinagtapat niya na nakaramdam siya ng malalim na kawalan ng pag-asa sa realidad ng lipunang kanluran, na labis na naghahabol lamang sa personal na tagumpay at nawawalan ng halaga sa pakikiisa at pagtutulungan. Ngunit sa Pilipinas nananatiling matibay ang pagpapahalaga sa pakikipagkapwa-tao. At siya ay labis na naantig sa katotohanang ang pagtutulungan ng magkakapitbahay at responsibilidad sa komunidad ay dumadaloy sa buong lipunan. Ang Pilipinas ay pinatatakbo ng tiwala sa isa't isa at karunungan ng grupo bilang pangunahing makina nito. Ang makataong ugnayan na nawala na sa amin sa kanluran ay malakas na gumagana pa rin dito. Lalo na ang tatag ng loob at pagkakaisa ng mga Pilipino sa panahon ng kahirapan ay walang katulad sa mundo. Ang kanyang mga salita ay isang masakit na realisasyon na habang kami ay naghahabol sa huwad na tagumpay ng yaman at posisyon ng Pilipinas ay naisakatuparan na ang mas mataas na antas ng halaga ang pangunahing kaligayahan at etika ng tao. Hindi ko maalis ang personal na pagdududa kung naramdaman ko ba ang ganitong antas ng makataong kapanatagan at respeto sa lipunang Europa na aking tinitirhan. Kami ang nagmamaliit sa Pilipinas noon ngunit kailangan kong aminin na ako pala ang mayabang na nagbubulag-bulagan at nagwawalang bahala sa isang mas mataas at matatag na paraan ng pamumuhay.
Ang kanilang taos-pusong pagtatapat ay yumanig sa kaibuturan ng aking puso. Naging mahirap ng panatilihin ang objetibong pananaw bilang mamamahayag at nagsimula akong mapuno ng kamalayan na hindi na ako naghahanap ng kakulangan ng Pilipinas kundi nagtatala na ng kadakilaan nito. Nang iulat ko sa aming punong tanggapan sa Europa ang nakakagulat na katotohanang nakuha ko sa Pilipinas, ang bumalik na reaksyon ay pangungutya at lantad na pagdududa. Ang ipinadala kong detalyadong ulat tungkol sa ligtas na mga kalsada ng Pilipinas, kamangha-manghang kapaligiran ng edukasyon at malalim na kasiyahan ng mga lumipat, ay itinuring na isang panig na propaganda o labis na pagpapahalaga dulot ng cultural shock. Mukhang niloloko ka ng manipuladong impormasyon ng gobyerno o mga kumpanya sa Pilipinas. Sa likod ng kanilang kabaitan ay tiyak na may nakatagong problemang panlipunan o kawalang tatag sa ekonomiya. Ang nakikita mo ay hindi ang kanilang tunay na anyo. Nawala na ang iyong neutralidad bilang mamamahayag. Naramdaman ko ang matinding galit sa kanilang kayabangan na itanggi ang katotohanang ako mismo ang nakakita, nakarinig at nakaramdam. Ang mga editor sa Europa ay nananatiling nakatingin sa mundo gamit ang lente na nakasentro sa kanluran at tumatangging tanggapin ang katotohanan na ang Pilipinas ay nakabuo ng isang sistemang mas mahusay kaysa sa kanila. Para sa kanila, ang Pilipinas ay nananatiling isang bansa na nangangailangan ng tulong o isang bansa sa Asya na nanggagaya lamang isang pananaw na ayaw nilang alisin. Itinaya ko ang aking karera at kredibilidad upang ipaglaban ang katotohanan, ngunit lalo lamang lumakas ang kanilang pagdududa. Lalo na noong binigyang diin ko ang kamalayang sibiko at mababang krimen sa Pilipinas sa konteksto ng kwento, gumawa sila ng bagong teorya na ito raw ay marahil isang totalitaryang lipunan kung saan sinusupil ang kalayaan ng individual upang sirain ang kredibilidad ng aking ulat. Minamaliit nila ang maunlad na sistema ng Pilipinas bilang isang surveillance society at nagdesisyon na walang kaligayahan sa lugar na walang tunay na kalayaan. Ang tunggaliang ito ay lumampas na sa antas ng simpleng pag-uulat. Naramdaman ko na ito ay parang huling pagpupumiglas ng mga elitista sa kanluran na ayaw bitawan ang kanilang kapangyarihan at binabaliwala ang tunay na pag-unlad na nakamit ng Pilipinas. Sa kabila ng lantad na panggigipit mula sa punong tanggapan, nagdesisyon akong ipaalam ang katotohanan sa mundo. Ang desisyong ito ay maaaring mga hulugan ng pagsuko sa aking personal na kaligtasan at karerang ilang dekada kong binuo. Isang mapanganib na pusta na pagtanto ko na ang dahilan kung bakit hindi matanggap ng lipunang Europeo ang katotohanan tungkol sa Pilipinas ay dahil ang kahusayan ng Pilipinas ay magpapatunay sa kanilang sariling fundamental na kabiguan. Nagpasya akong hindi na maging isang objetibong mamamahayag, kundi maging saksi sa bagong hinaharap na inihandog ng Pilipinas sa mundo. Binaliwala ko ang utos ng punong tanggapan sa Europa at sinimulang i-edit ang mga buhay na testimonya ng mga lumipat na direkta kong nakausap at ang mga kamanghamanghang eksena ng lipunang Pilipino na aking nakunan. Ang mga panayam na puno ng kanilang desperadong boses at pag-asa ay makapangyarihang katotohanan na hindi kayang manipulahin ni numan. Nagpasya akong ilabas ang investigative report na ito hindi sa pamamagitan ng mga pangunahing channel sa Europa, kundi sabay-sabay sa maraming komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo at mga malayang channel ng impormasyon. Kailangang direktang makarating ang impormasyong ito sa mga taong pinakanangangailangan nito at makalusot sa kontrol ng media sa kanluran upang lumikha ng tunay na epekto. Isa lang ang dapat kong gawin, ipakita ang Pilipinas bilang liwanag ng kaligtasan sa maraming taong nanginginig sa takot bilang kabayaran sa kayabangan ng pagbabaliwala sa bansang ito. Ibinuhos ko ang lahat ng aking makakaya upang patunayan na ang kamalayang sibiko ng mga Pilipino ay hindi dahil sa kontrol mula sa labas, kundi nagmumula sa panloob na pamantayang moral at malalim na respeto sa kapwa. Kailangan kong ipakita na ang halaga ng komunidad na nawala na sa Europa ay nananatiling masigla at buhay sa Pilipinas. Binantaan ako ng editor-in-chief at inutusang bumalik agad sa Europa, ngunit hindi ko pinansin ang lahat ng kanilang babala at ibinuhos ang lahat ng aking enerhiya upang tapusin ang kwentong ito sa Pilipinas. Ang desisyong ito ang pinakamapanganib at pinaka-etikal na aksyon na ginawa ko mula nang magsimula ako bilang mamamahayag. Ngayon, sa pamamagitan ng pagpapatunay sa kahusayan ng Pilipinas sa mundo, kailangan kong buksan ang pinto ng bagong pag-asa para sa hinaharap ng ating gumuguho ng lipunan. Ang video na inilabas ko sa pamamagitan ng sarili kong mga channel ay nagdulot ng malaking dagok sa komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo sa loob lamang ng isang araw matapos itong ilabas. Lalo na ang mga eksenang nagpapakita ng nakahihigit na kapaligiran ng edukasyon sa Pilipinas at ang ligtas na araw-araw na buhay ng mga bata ay matinding yumanig sa puso ng mga magulang sa buong mundo.
Ang nilalaman na aking sinaliksik sa Europa ay ang huwad na realidad na natatago sa kayabangan samantalang ang aking natuklasan sa Pilipinas ay ang hinaharap na lipunan kung saan nais sa katuparan ang tunay na kalayaan at etika. Ang epekto ng ulat na ito ay lagpas sa imahinasyon at lumampas ito sa dimensyon ng simpleng paglipat ng mga individual. Dumating ang balita ng real-time na ang mga malalaking kumpanya ng pamumuhunan ng mga Hudyo sa kanluran ay nagsimulang magbukas ng investment funds para sa Pilipinas. Kasabay nito opisyal na nagsimula ang malakihang migrasyon kung saan ang mga inobatibong ari-arian ng lipunang Hudyo at ang mga pinakamataas na antas ng intelektual ay nagtungo sa Pilipinas. Ito ay isang malinaw na deklarasyon na nagnanais silang mamuhunan ng trilyon-trilyong piso na halaga ng likidong kapital sa matatag na sistemang panlipunan at mataas na yamang tao ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang pangyayari na naglalantad ng tiyak na kawalan ng tiwala sa fundamental na kawalang tatag ng lipunang kanluran. Ang kapital ay laging lumilipat sa kung saan pinakaligtas at kung saan makakakuha ng pinakamataas na kita. Ang katotohanan na pinili ng inobatibong kapital ng mga Hudyo ang Pilipinas ay malinaw na nagpapatunay sa kahusayan ng Pilipinas gamit ang wika ng ekonomiya. Hindi lang basta nag-iimpake ang mga imigrante. Ang sentro ng pananalapi ng mundo ay nagsimula ng dahan-dahang muling maayos na nakasentro sa Pilipinas. Ang aking personal na buhay ay dumaan din sa isang fundamental na pagbabago. Napagtanto ko mula sa kaibuturan ng aking puso na wala nang dahilan upang manatili sa Europa na nakakulong sa walang katapusang pagkabalisa at malalim na intelektual na kayabangan. Maaaring tinalikuran ko ang aking marangal na karera bilang mamamahayag. Ngunit bilang kapalit na tagpuan ko sa Pilipinas ang tunay na halaga, ang seguridad ng buhay, at maliwanag na hinaharap para sa aking mga apo. Hindi ako nagatubiling kumbinsihin ang aking pamilyang naiwan sa Europa na maghanda para sa ganap na paglipat sa Pilipinas. Noong una nag-alangan ang aking asawa at mga anak na iwan ang matatag na buhay sa Europa. Ngunit nang makita nila ang mga video record ng mapayapang araw-araw na buhay at malalim na kaginhawaan ng mga lumipat na direkta kong kinunan at ipinadala mula sa Pilipinas, nagsimula silang magpahayag ng malaking pag-asa. Lalo na ang aking anak na lalaki, naramdaman niya ang matinding atraksyon sa kultura ng pag-aaral at paglagong kasama ang mahusay na kakayahang intelektual ng mga estudyanteng Pilipino at masigla niyang sinabi sa akin na gusto niyang mag-aral kasama ang mga estudyanteng Pilipino. Ang seryosong tingin ng aking anak ay nagpatunay na tama ang lahat ng desisyong ginawa ko. Maayos kong inayos ang aking buhay bilang investigador na ilang dekada kong ginawa at nagkaroon ako ng pagkakataong magsimula ng bagong proyekto ng pananaliksik sa isang tanyag na universidad sa Pilipinas. Ngayong taong 2025, ang penomeno ng paglipat ng mga Hudyo sa Pilipinas ay lumampas na sa simpleng estadistika ng imigrasyon. Ito ay isang seryosong babala ng Pilipinas sa sibilisasyong kanluran na gumuguho dahil sa kayabangan at pagkatalo sa etika at nagpapakita ng posibilidad ng isang bagong sibilisasyon kung saan ang dignidad ng tao at etika ng komunidad ay naisa sa katuparan bilang pinakamataas na halaga. Naranasan ko sa mga pamilyang nanirahan sa Pilipinas ang mainit na pagtanggap at kamangha-manghang pag-aalaga ng mga Pilipino at napagtanto ko na ang tunay na lakas ng bansang ito ay nasa mataas na antas ng espiritualidad, ng pagtitiwala at pagrespeto sa isa't isa. Bago pa ang makabagong teknolohiya. Ang libu-libong taong paglalakbay ng mga Hudyo ay laging naghahanap ng pinakamahusay na kaligtasan at oportunidad. At ngayon ang kanilang pinal at matalinong pagpili ay ang Pilipinas. Ito ay makasaysayang patunay na ang Pilipinas ang bansang may pinakamahusay na yamang tao at pinakamatatag na sistemang panlipunan sa mundo. Hindi ko nahuhusgahan ang Pilipinas gamit ang lumang pananaw ng Europa. Ang Pilipinas ay isa ng bansang nangunguna sa hinaharap at kung hindi matututo ang lipunang kanluran nang may pagpapakumbaba sa kamanghamanghang sistemang nakamit ng Pilipinas, sila ay tuluyang maiiwan ng agos ng panahon. Naranasan natin ang pagkabalisa at pagsisisi bilang kabayaran sa pagbabaliwala sa Pilipinas, ngunit ngayon sa muling pagtingin sa Pilipinas, nakahanap tayo ng bagong pag-asa. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nais kong magtanong sa buong mundo, ang lugar ba na tinitirhan mo ay nagbibigay ng tunay na kaligtasan at kompetitibong hinaharap para sa iyong mga anak? Ang Pilipinas ay naglalahad ng pinakamalinaw at puno ng pag-asang sagot sa tanong na yan. Ang koneksyon sa Pilipinas ang magiging pinakamahalagang susi na magpapasya sa hinaharap ng sangkatauhan. Ang kwentong ito ay tahimik na nagtatanong sa atin,
Ang pagiging tunay na maunlad na bansa ba ay nakadepende lamang sa laki ng ekonomiya at lakas ng militar. Ang kanilang pagpili na magtungo sa Pilipinas ay nagpapaalala sa atin na ang mapayapang araw-araw na buhay at respeto sa isa't isa ang tunay na halaga. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa huli. Ang inyong pag-like at pag-subscribe ay malaking pampatibay loob para sa akin. Ito ay isang nakakaantig na kwento sa likod ng mga pangyayari